kababayan, okay pa ba kayo? Okay! Alam ko po na ang pinakahihintay natin ay yung birthday girl mismo. No other than the Vice President of the Philippines. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you the Vice President of the Republic of the Philippines, the future President of the Philippines. Vice President Inday Sara Duterte! Wa barakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama para sa pagmamahal natin sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangalawang pagpapasalamat sa Diyos ay binigyan niya tayo ng magandang panahon. Malamig pero may araw. Patay tayo sa sunburn. I-ready ninyo ang inyong mga sunblock. Paniguraduhin ninyo ang inyong mga kutis. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay para sa inyong lahat dahil sa oras ninyo, sa pagbabiyahe ninyo, sa suporta ninyo na ipinapakita at sa pag-celebrate ninyo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Madaming ay si Dr. Richard Mata. Ang sunod na nagsalita ay si Maharlika. Okay. Sino pa? Oh, nakalimutan ko ang aking kapatid. Ang aming Vice Mayor-elect at kasalukuyang Mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Claudia Bautista. At Congressman Claudia Bautista ng Davao Occidental. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil Malcolm Colwell. Conlan. Oh, yan. At nandito din po ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uncle ko po si Benjamin Duterte. Okay. Meron pa nakalimutan? Atty. Rodriguez! Miss Rodriguez, tapos na kanina. Tapos na, Dr. Mata. Asawa po ni Dr. Mata, si Mrs. Erica Mata. Okay. Sigurado kayo, walang nakalimutan sa pagpapasalamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay sa lahat po ng volunteers ng ating rally gathering ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Hindi ko po sila maisa-isa dahil napakarami po ng volunteers natin dito sa The Hague at sa Netherlands at iba't ibang mga lugar na nagsama-sama para mabuo yung ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga iakyat pong kamay, mga volunteers. Nandiyan po sila, mga volunteers natin. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mga kaibigan natin sa media. Dahil nandito sila, naninigurado na marinig ang boses natin sa buong mundo. At ang huling pagpapasalamat ay sa local government ng The Hague, Netherlands, dahil tinulungan nila tayo na mabuo yung ating programa ngayong araw na ito. Meron pa ba akong nakalimutan pasalamatan?
Ma'am, ayaw niyang sumama sa inyo. London, United Kingdom, Amsterdam! Amsterdam! Switzerland, okay, Butuan City, Mindanao, France. Mama ng flag yan. Germany. Hindi ba ito yung Germany? Ano pa, ma'am? Ma'am, hindi mo alam, dala-dala mo flag mo, sasabihin mo, Germany ka. Ano yan? Belgium! Hiwalay sa Germany. Belgium! Kasi magkakuma sila ng flag. Belgium. Iceland. Canada! 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 Canada. Denmark, no? Denmark. Canada. Okay? Please, power hugs, VP Inday Sara, pabalik na kaming Canada. Yes, ma'am, mamaya, meron po tayong one by one dito, ma'am. Sunod lang po natin yung instructions ng ating mga volunteers para mabilis at ma-accommodate natin lahat. Happy birthday to our future President, VP Inday Sara. We love you and we pray for you, Sara Natix. Maraming salamat. Happy birthday, VP Inday Sara. I love you from Canada, Sara Natix. Ma'am, hindi ko makita. From Sara na Movement. Ay, magka-birthday tayo. Happy birthday, sir! Ami? UK. Maraming salamat. Ano po ICC? Na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinugot, kinidnap doon sa Pilipinas, ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa dahig. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila, bring him home. Bring him home. Bring him home. Hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yun na kahit kailan na mag-imbisa, 20 years from now mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Dahil ibig sabihin nun, wala nang katapusan. Nakakamuling ka pa ulit-ulit. Kakulay lang ng katuko, mama, pero mas wapo siya kaysa sa mga tuko. Ano ibig sabihin ng katuko? May kabalo. Samang tuko. Na kung kailan mo gusto ikaw mag-imbestiga, ay ganun ang gagawin mo dahil hindi matatapos eh. Kaya wala na silang jurisdiction sa kaso na ito. Huwag nilang ipikit ang kanilang mata sa pagkidnap sa ating dating Pangulo, sa katotohanan na wala silang jurisdiction. Kaya po, yun lang ang hinihingi naming lahat, mga Pilipino
sa buong mundo. Ibalik ninyo sa amin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes! Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe ng pagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-celebrate ninyo. Unang-una noong birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 28. At ngayon ang pag-celebrate ninyo sa aking birthday naman, May 31. Binisita ko po kahapon si dating Pangulong Duterte. At sabi ko po sa kanya, ay, unang-una, hindi siya, nahihirapan siya maggupit. Ito pa ha, hindi marunong magluto, hindi marunong magwalis, ay, hindi marunong maglaba, hindi marunong maggupit ng kuko. Agoy! Kasi lahat, buong buhay na pala ay manicurista yung naggugupit ng kuko niya. So kahapon, sinabi sa akin ng gwardya, o ayan, may dalawang nail cutter, gupitan mo yung tatay mo ng kuko. Eh hindi din ako marunong maggupit ng kuko ng ibang tao. Kaya ko yung kuko ko, pero pag kuko ng ibang tao ay hindi ko magawa. So nahirapan ako na gupitin ang kanyang kuko. At dalawa yung nail cutter, so dalawa kami ng nanay ko, yung isang kamay niya nasa akin, yung isang kamay niya nasa nanay ko. Pag ganun siya doon, gugupit kami ng kuko niya. First time in my life, nagupitan ko ng kuko ang aking tatay. Meron palang tao na ganun, no, na hindi marunong maggupit ng kuko. Alam ko din, ayaw ng aking mga anak na maggupit ako ng kuko nila kasi nasasaktan daw sila. Kay puok daw kaayo ko kung magipit o kuko na wala nang naiwan na puti lahat yan. Kasi ayaw ko, hanggang nandyan na yung laman. Kasi ayaw ko yung merong lampas sa, lampas sa laman. Gusto ko talaga. Nasa dulong-dulo na talaga. Ginupitan namin siya ng kuko, tapos habang nagugupit ako ng kuko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tingin-tingin siya sa akin, tapos sabi niya, alam mo, habang tumatanda ka, nagiging kamukha na talaga kita. Sabi niya sa akin. Tapos paulit-ulit niya sinasabi, alam mo, kamukha na talaga kita. Tapos sabi ko sa kanya, Papa, kamukha mo ako. So, sino mas maganda sa amin ni mama ko? Ako o siya? Ay, sabi niya, mas maganda ka sa nanay mo. Pero sa totoo lang, alam niyo, lagi yan, di ba? Na sabi nila, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang anak. Pero sa amin, hindi ganyan ang nangyari. Alam niyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung... Yan. Babay-babay ka, ma'am. Yan. Kung ako ay 31 years old lang, ang nanay ko po ay 47 years old lang po. Yan. Teenage pregnancy po ang nangyari. Nanay ko, kahapon, binisita namin si Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya siya, nagtanong naman siya, in-update ko naman na siya. Ano nang mangyayari sa oath-taking ng mga nanalo sa Davao City, ano na ang oath-taking ng mga senators, at ano mangyayari sa July, sa August, sa September, sa mga kailangan namin gawin na trabaho sa Office of the Vice President at sa Davao City. Punta ka bukas ay meron kaming rally para sa iyo at invited ka. Marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng mundo darating bukas para magdasal, para magpasalamat at para ipanawagan sa ICC na ibalik ninyo ang aming pinakamamahal na tatay.
Alam niyo po, Buti hindi na naluto. kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang continent. Dahil, bakit? Naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi mo ba nakakalungkot yon para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis? Dahil unang-una walang trabaho. At kung meron ng trabaho na makita, ay kakapiranggot yung sweldo. Walang pabahay na kaya ng mga tao. Walang healthcare. Napakaganda ng healthcare ninyo dito sa Europa. Doon sa atin, alam nyo ba, di ba? Ang pamilya napupuno sa utang kapag nagkakasakit yung nanay, yung tatay, yung kapatid, yung nangyayari iyon. Dahil unang-una sa ating politika. Lahat na lang puro politika, lahat na lang puro dole out, lahat na lang survival ng isang politiko. At ang kanyang pamamaraan para siya ay ma-re-elect na naman, mabalik na naman sa pwesto, ma-re-elect na naman. Pero kung makita mo ay napakabagal ng pag-usad ng bayan o kung meron mang nakikita. Karapat dapat na serbisyo sa taong bayan at sa bayan. Hindi mahirap hanapin, hindi mahirap tingnan, hindi mahirap tanungin kung ano ba yung karapat dapat. Dahil nakikita natin yan sa ibang bansa. Nakikita natin sa Europe, nakikita natin sa Japan, nakikita natin sa Australia, sa Taiwan, sa Qatar, galing akong Qatar. Nakikita natin. Pero bakit hindi natin nakikita sa ating bayan? Pwedeng mangyari yan. Dahil nakikita namin sa iba. Sa social services. Sa Qatar, wala silang taxes. Baka may mag-isip sa inyo lumipat ng Qatar. Wala silang taxes doon. Walang deductions at all. Pero libre lahat. Ang treasure o kayamanan ng isang bayan ay hindi ang mga politiko. Ang kayamanan ng isang bayan ay ang mga mamamayan. Kaya dapat nauuna ang mamamayan bago ang politiko. Dahil tatlong mensahe na kailangan natin isa puso at isa isip lagi. Na kahit saan man tayo pumunta, ay kailangan natin magkaisa na gawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit po merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Diba mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Hindi. Ano bang pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yan po ang kailangan nating gawin. Isa puso, isa isip. Lagi sa isip, ilagay natin yan lagi sa ating, ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung ano sasabihin natin sa lahat ng lahi. Hoy, ICC, unang-una, ibalik nyo yan. Pangalawa, oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. Oy, Daisara, magtrabaho. Huwag na yan unahin yung pakikipag-away. Personal na mga problema ng mga politiko.
Yan po ang kailangan natin gawin at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. Ay, go ahead, Sir. Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil merong 3 lechon sa likod para daw sa inyong lahat. At merong 300 na cupcakes galing kay Senator Amy para daw sa inyong lahat. Sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-Thanksgiving. Marami ang nagpa-feeding at nagpakain sa mga gutom. Marami ang namigay at nag-share ng blessings nila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako. Kanina 32, na naging 31. Ngayon naging 28 na. Pagkatapos ko dito, ay 18 lang talaga yan, sir. 15 years old. Ngayong araw na 28 years old ako, unang-una, sana ay bigyan kayo lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan, good health. At pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyong naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng siyudad ng Davao. Yes, ma'am. Na naman, bago pa sa pag-uwi daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito. Sa The Hague bago siya bumiyahe pauwi sa Pilipinas. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran.